Pinawalang sala sa murder pero pinagbabayad dahil sa kidnapping ang matalik na kaibigan ng pinaslang na modelong si Julian Rodelas. Guilty naman sa murder ang nobyo ng nabanggit na suspect. Nakatutok si Salima Refran. 12 taon na mula nang matagpo ang patay sa Cubao, Quezon City ang modelong si Julian Rodelas. Di pa kilala ang bangkay noon na may tama ng bala sa ulo at katawan. Pero dahil sa resibo sa supot ng burger at fries na hawak nito noon, natuntong may kinalaman ng kanyang best friend at kapwa modelong si Althea Altamirano. Siya ang huling kasama ni Rodelas noong gabi bago ito natagpo ang patay, na umiiyak habang sinusumbong ang pagdukot umano kay Rodelas sa harap ng World Trade Center matapos silang manood ng sine. Yung lalaki po nakatalikod, tapos sumarado na po yung kotse, lahat po. Pati po yung sandals po na suot niya, nalaglag po dun sa sahig. Pero ang lalaking dumukot, boyfriend pala ni Altamirano na si Fernando Quiambao Jr. Kapwa sila kinasuhan ng murder. Kanina, hinatulang guilty beyond reasonable doubt si Quiambao ng Quezon City RTC Branch 223 at sinintensyahan ng reklusyon perpetua o mula 20 hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din siya ng danyo sa aabot sa halos ₱250,000. Nang imbestigahan ng pulisya ang kaso noon, nakita sa CCTV ng fast food chain na si Quiambao ang bumili ng burger at fries na hawak ni Rodelas. Tumugma rin ang plaka ng minamaneho ni Quiambao na SUV sa nakitang nagtapo ng labi ni Rodelas. Pero ang best friend ni Rodelas na si Altamirano, pinawalang sala. Sabi ng korte, bagamat napatunayang nakipagsabwatan si Altamirano para kidnapin si Rodelas, hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na may kasunduang patayin ito. Ang napatunayan lang ayon sa korte ay napagkasunduang tuturuan ng leksyon si Rodelas. Lumalabas umanong si Quiambao ang nagdedesisyon at ang nagpasyang patayin si Rodelas matapos siyang makilala nito. Binibigyang bigat ng korte ang posibilidad na maaaring hindi alam ni Altamirano na may planong patayin si Rodelas, pareho sa kwento noon ni Altamirano sa media. Sa kabila ng tinutulungan ko po si Jaja, binibilang ko siya ng damit, inaayusan ko siya, tapos i-chismis niya ako. Nagalit po yung boyfriend ko. Sabi niya po sa akin, turuan daw ng leksyon. Lumpuhin daw po. Hindi ko po alam na gagasahin nila, papatayin pa nila. Sorry po, alam ko po kahit anong sorry ko, alam ko kasalanan ko. Iniutos ng palayain si Altamirano mula Quezon City Jail, pero pinagbabayad siya ng danyos na ₱100,000 para sa pakikipagsabwatan sa pagdukot. Mahaba ang tinakbo ng paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ni Julian Rodelas. Kaya hindi matanggap ng pamilya Rodelas ang pagpapawalang sala kay Altamirano. Masakit talaga kaya gusto ko madagdagan ang pagkakulong niya. Hindi naman ang anak ko namamatay kundi hindi siya ang naging dahilan. Mag-aapila kami sa korte para makulong pa siya. Ang inaasahan namin dyan ay yung automatic review ng Supreme Court. Kasi mababasa naman doon sa record ang matitibay at malalakas na ebidensya ng prosecution. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga abogado ni Quiambao at Altamirano. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.